Sa harap ng patuloy na pagtugi sa mga inisyuhan na ng arrest warrant dahil sa anomalya sa flood control projects, inaalam na rin sa ngayon ng mga otoridad kung may iba pang passport na ginagamit si dating Congressman Saldico. May report si Ryan Lesiques. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Ito ang matapang na pahayag ni DILG Secretary John V. Cremulya laban sa ilang pang-akusado sa flood control project na may warrant of arrest na mula sa Sandigan Bayan. 8 pa ang pinaghahanap ng mga otoridad. 4 dito ang nasa ibang bansa kung saan 3 sa mga ito ang nakipag-ugnayan na sa Embahada ng Pilipinas para sumuko. Kabilang dito ang nasa New Zealand, isang nasa New York at isang nasa Jordan, habang hindi naman matukoy kung nasaang bansa si Saldico. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Noong weekend, una nang naaresto si dating Mimaropa DPWH Regional Director Gerald Pacanan na sinundan ng pagkakaresto ng 6 na iba pa. Kinabibilangan ng mga ito ni Jane Ryan Altea, ang dating Assistant Regional Director ng DPWH, Ruben Santos Jr., ang Assistant Director ng DPWH, Dominic Serrano, ang Chief Construction Division, Felizardo Casuno, Project Engineer 3, Juliet Cabungan Calvo, Material Engineer ng DPWH, at Lerma Caico, ang Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee. Habang naaresto din ng National Bureau of Investigation ang Officer in Charge Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH na si Dennis Abagon. The first one in the name of Gerald Pacanan surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG 6 personalities. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, dahan-dahan nang nakakamit ang hustisya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Bagamat wala pang napapangalanan, hindi pa raw tuloy ang ligtas sa investigasyon ng kaso ang ilang lokal na opisyal na maaring sangkot sa anomalya. Maging ang mga nagkakanlong sa mga akusado ay hindi rin ligtas sa kaso. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Samantala, nanindigan din ng DILG na sakop ng Standard Operating Procedure ang paraan ng kanilang ginawang pag-aresto sa ilang akusado sa flood control mess. Ryan Lesiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.